Hello guys, good morning. Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, ipapakita ko sa inyo kung paano natin itanim yung mga natap cut natin kahapon. 'Di ba sabi ko, i-air dry muna natin siya ng 24 hours bago natin itanim sa bagong pot. So eto guys, mix to ni cinnamon powder and DE powder or diatomaceous earth powder para magiging siya, silbing insecticide, and then yung cinnamon naman ay magbo-boost para mag-root yung mga nakat natin na succulents. And then ito guys, ipakita ko sa inyo lang si vermicast. Ayan, nilagyan ko yung top niya para maipakita lang sa itsura. Maipakita sa inyo ang itsura ni vermicast. Organic fertilizer kasi yung vermicast guys. So, ganyan yung itsura. Para siyang itim na lupa. So, sa toppings lang natin ilagay since wala pa namang roots yung mga nakat natin. So, dyan lang muna para mas masipsip nila kapag nadiligan na sila after mga 1 week or 2 weeks. Depende if magkaugat na sila guys. So, ayan. Yung natap cut pala natin kahapon, sa mga hindi nakakita ng video, is yung lush natin na Ellen and cheesecake. Yung cheesecake kasi hindi siya stress, so plano nating ipasan stress itong mga napili nating mga top cuttings. And then, para naman sa Osmo Coat, ayan, so, pakita natin sa inyo, yan yung itsura ni Osmo Coat, yung mga bilog-bilog na yellow. Every 3 months or every 6 months yata yung application ko neto. Depende lang guys kapag madali ang tubo or slow ang growth ng ating halaman. So, ayan, ganyan lang guys. Binubudbud natin yung stem niya sa cinnamon powder. And then, lagay na natin dyan. Huwag muna nating idiin na masyado kasi para hindi siya mag-rot kapag nagmo-moist yung soil. And then, yung mixture pala ng ating soil is, rice hull plus garden soil. And then, minsan, pag may stock akong vermicast, yun nga, nalalagay ko sa toppings. Minsan naman, wala ng vermicast. As long as may Osmo Coat, pareho lang naman silang fertilizer, guys. So, ito, pinakita ko lang sa inyo. Kaya ko nilagyan para makita lang nung iba kung ano ang itsura nila. So, ganyan, guys. Itong mga na-cut pala natin, napiling i-cut, dapat yung mga healthy, guys, para, malagpasan nilang dehydration. Kasi, syempre, wala silang roots. So, dun sila sisip-sip ng tubig sa mga rosette or sa mga leaves nila. Kaya maigi yung piliin nyo yung matataba or yung talaga healthy talaga na mga rosette para hindi mamatay. Kasi kapag hindi healthy yung mapili, magda-dry lang yan guys. Especially kapag summer, sobrang init. So, magda-dry lang siya kapag wala siyang enough na water sa kanyang leaves. Ayan. So, ipatong mo lang, ganyan lang guys. Tapos, ang ginagawa ko dito kapag bago pang tanim, nilalagay ko sa part kung saan makakatanggap ng morning sun. Tapos, filtered na kapag afternoon and noontime, especially noontime. Huwag mo na siyang ilagay sa matatama ng direct sunlight kasi wala pa siyang ugat. Madali lang siya matuyo or mag-dry or mangulubot kapag direct sunlight. Pero, hindi ko din siya inilalagay sa, diba sabi nila, ilagay mo na dun sa sulok. Yung wala talagang init ng araw. Hindi ko siya nilalagay dun, guys. Kasi pansin ko dito, kapag ilalagay ko siya sa hindi talaga maiinitan or sa sobrang sulok na, nagmamashi, guys. Hindi tutuwid yung niya, yung stem. So, eto guys, sample to ng aking Propa via top cut na stress na compared sa hindi pa stress, diba? Ganyan siya kapag stress. Medyo mapink-pink yung dulo ng kanyang rosette. So, ito pala sila guys, naka-brown pot. Ito yung mga Propa ko na ibinibenta ko dito sa Cagayan de Oro. Ayan. O, yan yung mga sample ng ating mga cuttings.
To, tapkat ni Ellen. May roots na siya, kaya stable na yan sila. Ayan. Ang daming cheesecake, guys. Oh. Mga maliliit lang yung dahon. Next, itong second pot na prepare is for Ellen, guys. So, ayan. Same lang din. Lagyan ng Osmocote. And then, lagyan ng konting cinnamon plus DE powder para ma-boost talaga sila na magka-roots. Yung iba may mga root booster. Titry ko yon. Pero hindi pa kasi ako nakapag-order. Yung iba naman may spray din. Yung quemado ba tawag dun? Pero ano kasi siya, hindi siya palaging available. So, nag-stop na. Hindi ako nag-purchase noon. So, ayan guys. Ito yung mga napili natin, yung mga matataba. Ito kasi, for the greenhouse natin. Hindi natin ibenta yung itong ginawa nating dalawang pots. Pero yung mga natira, pwede yun ibenta na doon sa brown. Kapag naka-brown pot, yun yung, guys, binibenta ko. Pag naka-white pots, hindi ko yun ibinibenta. Yun yung dito lang sa greenhouse natin. Ayan. Na-mix na pala tong Ellen, guys. Hindi ko na siya kung hybrid o regular ba na Ellen. Pagkat ko kasi na-mix ko dito sa, sa tray. Kaya, mix na lang natin siya ilagay. Mabait lang din naman si Ellen kapag stable na, madali lang siyang tumubo. Kahit madaling makalbo, madali lang din siyang tumubo. Si Ellen kasi, sun lover, water lover din siya, pero hindi pwede na super palagi talaga siyang basa. Dapat, tsaka mo na lang siya diligan kapag dry na, kasi madali lang siyang magka-edema, magka-spots, and then magka-fungus. Madali lang makalbo. Mapansin mo na lang naglagas na yung dahon niya kapag na-overwater. So, safe ka Ellen, kapag dry na yung soil, buhusan mo siya ng napakaraming tubig kasi water lover din siya. Kapag dry na yung soil, guys. And then kapag stable na yung roots. Maganda ka Ellen dun sa area na nakakatanggap ng morning sun kasi nakaka-allure siya kapag stress. Sobrang pinkish na. Para siyang pag super laki ng Ellen, guys, para siyang magiging si Pink Pebbles. Meron kasi tayong Pink Pebbles dito. Pag sobrang laki na ng rosette ni Ellen, tas sobrang chubby, nagiging siya, kamukha siya ni Pink Pebbles. Pero si Pink Pebbles, mas sensitive compared kay Ellen. Ayan. Hala, hindi ko napakita sa inyo yung pagbutas ng pot kasi nalagyan ko na ng soil kahapon. Yung pots natin pala, guys, pag purchase nito may 3 butas, maliit lang. So, ginagawa ko, binubutasan ko talaga siya ulit ng mga malalaking butas. Tapos, pupunuin ko. Para kahit dilig ako ng dilig, madali lang mag-drain yung water sa soil. Ayan. Fast draining naman tong soil natin kasi marami akong nilagay na rice hull. Regarding sa pumice, guys, dati naglalagay ako ng pumice sa top ng ating soil mix. Kaso, yung iba kasi, hindi madaling mag-dry yung soil kapag may kapag may pumice. Ewan ko, para siyang palaging basa. Tas nagmumolds yung pumice, nagi-green-green ba. So, feeling ko, hindi nila bet. May mga halaman na hindi nila bet. Hindi kasi nakakapasok yung air masyado kapag may mga rocks sa ibabaw dito sa akin, guys, especially dito sa Cagayan. Hindi masyadong mahangin kasi sa location. So, mainit lang. Kaya, ang gusto pa naman nila is yung mahangin. So, hindi na ako naglalagay ng toppings. Para, madaling mag-evaporate talaga yung water, guys, from soil. Ayan. So, diba? Super chubby ni Ellen. Maganda sila tingnan kapag puno yung pot natin. Yung size pala nito, guys, is medium.
Medium size itong pot natin. Parang 11 by 7 inches yata. So, ito yung nagawa ko. 2 pot na i-retain natin dito sa garden. Tapos, yung ibang mga nakat natin, yun yung ibebenta ko. Katulad niya, no, nasa mga brown pots. Ayan. Ito guys, so si Ellen. Ganyan kalaki yung brown pot natin. So, sulit na yan kasi hindi siya yung sobrang liit na pot. Malaki siya. So, yan. Hindi ko na ipakita siguro or sa next na lang kasi sobrang haba na ng ating video. So, ayan yung mga natira. And then, ipaplant ko siya doon sa brown pots. So, ano lang guys, singit lang. Ito yung itsura ng ating vertical garden. Sobrang magustuhan nila dito kasi morning sun yung natatanggap. And then, shaded na kapag noon and afternoon. Yan guys, sa taas, diba sobrang haba na yan ni Pink Kalanchoe. So, ginawa ko, kinat ko. Ayan, dito ko naman siya ni-line up kasi ang ganda ng kulay guys. Oh. Tingnan niyo. Ang ganda ng kulay nila kapag sobrang init. And then, dun sa labas guys, yung may net na black, diba? Ano yan, naka-rain or shine na succulents natin dati. Ngayon, mga aglonema na yung inilagay ko doon guys. Kasi, kapag hindi summer, nakukulangan sa init ang area na yun. Kaya hindi siya good for succulents. Ito guys, yung mga pink kalanchoe na ibenta natin. Fast grower lang siya. So, plano ko ipugot na naman yun. And then, ito ang ating mga super balm, purple delight. Ibenta natin yun sila. Mga cuttings na to sila guys. Ayan. Diba? Tapos, kung mapapansin niyo tinataktak ko kapag may mga water sa top ng rosette kasi yan yung sinasabi kong magkakakos ng sunburn or crown rot. Magra-rot yan guys kapag hindi niyo yan nakuha. Ipakita ko sa inyo yung ating veltana dito sa labas. Ganyan yung itsura kapag, di ba ganyan mga pretty yan siya. Tapos itong isa guys is na-rot. Ayan. Kasi may water pala na natira dyan. Hindi ko siya naputputan. Kaya nag-rot. Pero okay na yan ngayon. Dry na siya. Buti na lang naagapan guys. So kapag magdilig kayo, make sure na wala talagang excess water na natitira sa top para hindi magka-crown rot kapag sobrang init or nasisikatan na ng init ng araw. Ito yung itsura sa labas. Favorite ko dito sa labas si Aron P and si Peach Candy. So, ganyan yung init kapag tanghali. Ayan guys, shaded na. Shade na siya. Filtered na, hindi siya direct din. Pero, tingnan nyo, super ganda ng kulay nila kapag filtered yung araw na natatanggap. Kapag morning is direct. Kapag noon and afternoon, medyo shade na siya. Shaded na, so filtered na lang. Then, dito sa loob. And then, ito yung roofing natin, UV plastic, and 1 layer ng shaded na net. I mean, black net. Shade net. And then, ganyan yung itsura na natatanggap nilang araw. Ayaw din kasi ng succulents nung sobrang shaded. Unlike sa mga aglonema, gusto pa shaded, diba? Sila gusto nila talaga na aarawan. Ito, ating lush na koala. Sobrang laki na ito guys. Large to na pot. Then ito naman yung Chloe natin. Singit-singit lang sila. And then si cream puff. And then ang ating cheesecake na sun stress na to. Nag-start ng ma-stress kaya medyo yellow na yung kulay niya. Mga mababait lang yan sila guys. Kaya nilagay ko sa large na pot. Ito naman sa very, very small white pot, yung mga propa. Most of them ay Purple Delight. Kasi si Purple Delight, napakadaling ipropa. Kung meron lang sana tayong big na space, pwede tayo magpropa ng marami, pero limited lang yung space. Ito naman guys, mga veltana. Sa flower lang to guys. So, flower ng veltana, di ba? May flower sa top, tas sa baba may mga leaves. So, yung mga leaves, kinuha ko. Tapos, tinry kong ipropa. Tumubo naman guys. Ayan, maliit pa lang sila, nasisikatan na talaga sila ng araw. Kaya, pinkish na yung kulay nila kahit babies pa sila. Ayaw ko kasi na kapag
babies, ilagay sa corner lang. Hindi siya ma-stress guys kapag sa corner lang. Make sure lang talaga may roots na para kapag nadiligan, makakasipsip na sila ng water. And then kapag tamad ako mag-propa guys, yan. Nilalagay ko lang dyan, balibag mo lang dyan. Tapos, ano lang, kahit hindi na naka-arrange, tutubo. Yung tutubo, yun yung ito-transfer ko sa white pot. So, that's all lang siguro guys for today's video kasi sobrang haba na. Don't forget to like and subscribe to my channel for more updates sa ating mga succulents and cactus.